the storm raged about them, the disciples were afraid. For the waves are high and the ship was tossed, they could not find their way. Then they walked to Master, saying, Lord, please save us now. He rebuked the winds and the sea grew calm, and they all wondered how. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds He sees clear skies. He speaks peace to the raging storm when peace cannot be found. He already sees the rainbow when we see only clouds. Like the man on the sea did, I have called on God in prayer. When it seemed to me all hope was gone, and in my deep despair, I remembered what the Lord said when He calmed the troubled sea. And I know once more how He sees the storm, and peace floods over me. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds He sees clear skies. He speaks peace to the raging storm when peace cannot be found. He already sees the rainbow. We see only clouds. And when the storms of life come crashing in and trouble me, I can feel God's arms around me, and He whispers, let it be, let it be. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds He sees clear skies. He speaks peace to the raging storm when peace cannot be found. He already sees the rainbow. We see only Muli po, isang magandang oras ng pananalangin at pag-asa sa aming mga mahal na tagapakinig sa ating Adventist World Radio, Family Hope FM dito sa Palawan Adventist Academy. At sa lahat pong nanonood sa ating Facebook Live sa Facebook page ng ating paaralan, ay malugod ko po kayong binabati. At maraming salamat po na nagkasama na naman tayo sa ating pangatlong topiko ng pag-aaral dito sa ating serye na 10 Days of Prayer o 10 araw ng pananalangin. Ang atin hong pag-aaralan ngayong oras na ito sa pangatlong topiko natin ay may pamagat na God's Mission in Prayer, Part 1. So, ibig sabihin, mayroon pong part 2. So, abangan nyo ito. Ang misyon ng Diyos at ang kahalagahan ng pananalangin. Sangayon sa Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth.
Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, Ama na nasa langit, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa oras na ito sapagkat inyo na namang ipinahintulot sa amin na magkaroon kami ng panahon sa pag-aaral ng inyong mga banal na salita at upang hilingin ang gabay ng banal na Espiritu sa ikatututo at ikababanal ng aming kaluluwa. Salamat po sa aming mga tagapakinig, sa aming mga estudyante, mga magulang at aking mga kamanggagawat sa lahat ng nanonood ngayon na sila ay makakasama ko sa pag-aaral ng mga katotohanan mula sa inyo. Pakabanalin niyo po kami sa katotohanan sapagkat ang salita mo yung katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po ng ating binasa, datapwat kung dumating ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa inyo, kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo o sa katapusan ng sanlibutang ito. Isang napakahalagang katotohanan na nagsasabi na kapag ang banal na Espiritu ay dumating sa mga tagapagdala ng Ebanghelyo, yung nagdadala ng misyon ng Diyos, mga minamahal ko, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Katulad ng panahon ng mga Pentekostes, sa mga apostoles na ibinigay ang banal na Espiritu at naging saksi sila mula doon sa Jerusalem, patungo sa Judea, sa Samaria, at nakarating dito sa Palawan ang misyon ng Ebanghelyo. At yan ay bunga ng pananalangin ng mga lingkod ng Panginoon na tumanggap ng banal na Espiritu. Ating balikan ang pabalita ng tatlong anghel dahil ito ay may mahalagang bahagi sa ating pananalangin. So ang tatlong pabalita ng anghel, kung liliwanagin, ito pala ay tumutukoy sa mga tao, sa inyo, sa pamilya nyo, sa akin, sa iglesia, na nagdadala ng mensahe upang ipaabot ang napakahalagang panawagan ng Panginoon sa kanyang gawain. At kung titingnan natin, parang imposibleng gawain ito na maabot ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ng Ebanghelyo. Imposible itong mangyari kung walang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga ang hamon sa gawain o misyon ng iglesia sa huling mga araw na ito ay kahalintulad din ng hamon na kinaharap sa bagong tipan ng iglesia sa aklat ng mga gawa. So ang pangako ng banal na Espiritu ay pinagkaloob sa kanila at sa pamagitan ng Panginoong Hesus ay inihayag ang katotohanan na nagsasabing datapwat kapag natanggap ninyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang dito sa Palawan, mga minamahal kong mga kaibigan. So through the power of the Holy Spirit, the New Testament Church impacted the world. Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung iglesia ng mga alagad, mga apostoles sa bagong tipan, ay nagkaroon ng malakas na pagdadala ng pabalita sa buong sanlibutan. Nagkaroon ng 10,000 o libu-libong mga tao ang tumanggap kay Kristo bilang Mesiyas at sila'y nabautismohan. Naranasan nyo na po ba ang bautismo sa tubig, mga minamahal kong mga kaibigan, mahal kong mga estudyante, mga magulang, at mga tagapakinig? O isang magandang bagay na maranasan natin ang bautismong ito. Ang bautismo sa banal na Espiritu at ang bautismo sa pagtanggap kay Kristo. Kaya nga ang aklat ng mga gawa ay nagpapahayag ng malapitang relasyon sa pagitan ng pananalangin ng iglesia at sa isang punong-puno ng banal na Espiritu ng mga saksi ng iglesia. Yun ang binabanggit sa Gawa 1:14. This all continued with one accord in prayer and supplication. Sila nagpatuloy na magkakasamang nananalangin at humihibik sa Panginoon. Sila ay mayroong tali ng pagkakaisa.
At sa Acts chapter 2 verse 42, ang sabi, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Sila'y nagpatuloy na natayong matatag, katulad ng mga apostoles, sa doktrina, sa pakikipag halubilo, fellowship, at sa paghahati-hati ng tinapay bilang pag-alala sa ginawang pagliligtas ni Kristo at pananalangin. At karagdagan pa sa Kapitulo 4, talatang 31 ng mga gawa, ang sabi, and when they had prayed, at nung sila'y nanalangin, the place where they were assembled together was shaken. Yung lugar na kanilang pinagtitipunan, mga minamahal, nagkaroon ng pagyanig. Ganon ka makapangyarihan ang panalangin. And they were all filled with the Holy Spirit. Kaya pala, nayanig ang kanilang lugar na kinatatayuan sapagkat natanggap nila ang banal na Espiritu. At simula noon, sila'y nagsalita na ng salita ng Diyos, ang Word of God. At mayroong kapangyarihan na talagang inihahayag nila ang mga katotohanan ng Biblia. Kaya nga sa huling bahagi ng talata na ating binasa, mapapansin niyo ang tatlong mahalagang bagay sa huling pananalita ay nagsabi. Ang mga mananampalataya, ano ang kanilang ginawa? Sila ay nanalangin. Pangalawa, sila ay puno ng banal na Espiritu. Pangatlo, ang resulta, sila ay nagbahagi o nagsalita ng salita ng Diyos na may kapangyarihan. At kung liliwanagin ay mayroong confidence na ibinahagi nila ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil sila ay nanalangin, tinanggap ang banal na Espiritu, at ginawa nila ang misyon ng Diyos, ng Panginoong Hesus, na pagdadala ng Ebanghelyo sa mga tao na may pagkakaisa. Kaya nga mga minamahal ko, ito ay isang napakagandang halimbawa na ibinigay ng mga alagad sa atin. At ang sabi ni Sister Ellen G. White, nakita niya na, we should pray as earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the day of Pentecost. If they needed it at that time, we need it more today. Testimonies for the Church, Volume 5, page 158. Kaya isang napakagandang aral na pwede nating matutunan sa mga alagad, na sila ay nanalangin ng maitaimtim na panalangin na ibuhos sa kanila ang banal na Espiritu, katulad ng panalangin ng mga alagad sa panahon ng Pentecostes. At kung ito ay kailangan nila noon, mas lalong kailangan natin ngayon bilang mga lingkod ng Panginoon. Isang napakagandang pananaw, banal na pananaw. Kung ang mga disipulo ay nangangailangan ng pagbubuhos ng banal na Espiritu para lamang maabot nila ang mga tao o may bahagi ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, lalo, higit din po tayo, mga minamahal kong mga kaibigan. Kinakailangan din natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Napakalawak ng mundo, napakakomplikado ng buhay, at maraming mga tao na ayaw sa kabanalan ngayon. Kaya nga, ito ang panahon para sa atin na ating hanapin ang Diyos, ang walang hangganang kapangyarihan ng banal na Espiritu para matapos ang imposible na gawain ng Panginoon. Ang sabi ni Sister Ellen G. White, the descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to us in the future. But it is the privilege of the church to have it now. Seek for it, pray for it, believe for it. We must have it, and heavens is waiting to bestow it. So mga minamahal ko, ibubuhos pala ng Panginoon ang banal na Espiritu sa iglesia kapag ito'y ating hinanap, dahil ito yung magbibigay sa atin ng malinaw na pananaw sa hinaharap. Kaya ang pribilehiyo ng iglesia ngayon ay dapat panghawakan na natin ito. Hanapin natin ito, ipanalangin natin ito, panampalatayan na natin ang banal na Espiritu. Kinakailangan natin ang banal na Espiritu. Ang langit ay naghihintay sa inyo at sa akin
mga mahal kong mga kaibigan, na ito ay ating tanggapin. Maaring hanapin natin ngayon ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu para lamang matapos ang pagpapahayag, ang proklamasyon ng pabalita ng tatlong anghel sa ating generation o sa ating henerasyon. Kaya nga ang panawagan sa atin ngayon, mga minamahal, hanapin natin ang Diyos na magkakasama sa pamagitan ng panalangin at sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang pagbubuhos ng Banal na Espiritu. Mga minamahal ko, nais nyo bang maranasan ang bautismo ng Banal na Espiritu? Nais nyo bang maranasan na kapag ibinuhos na ang Banal na Espiritu sa pamagitan ng kasagutan nating panalangin, ay magkakaroon kayo ng kapangyarihan na ihayag ang salita ng Diyos sa inyong tahanan, sa paaralan, sa komunidad, maging sa iglesia man. At kung magkagayon, kapag naipaabot na natin ang ebanghelyo ng katotohanan sa mga tao, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Banal na Espiritu at tatatakan niya ang bawat isa. At tayo magiging saksi upang ipagpatuloy, itaguyod natin ang gawain ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Gusto po ba ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan, na mananalangin tayong sama-sama ngayon upang hilingin sa Panginoon na ating tanggapin ang kanyang kapangyarihan, ang Banal na Espiritu, upang tayo maging saksi, upang maging kabahagi tayo sa pagtatapos ng gawain sa sanlibutan ito. Tayo po'y manalangin. Muli po, Amang Banal, kami lumalapit sa inyo. Lubos po ang aming pagkilala sa inyong kabutihan at kadakilaan. Narinig namin ang patutuo ng Ebanghelyo na kung ang Banal na Espiritu ay darating sa aming buhay, ay magkakaroon kami ng kapangyarihan na maging saksi ninyo sa aming pamilya, sa komunidad, sa iglesia at sa lahat ng tao na aming makakasalamuha. Ibabahagi po namin sa kanila ang inyong pagmamahal, ang inyong kamatayan na nagliligtas doon sa cross, ang inyong muling pagkabuhay na nagpapaalala na tapat ang Diyos na ikay muling babalik para sa amin, di na magtatagal. Amang Banal, bautismohan nawa po ninyo kami ng inyong Banal na Espiritu. Ibuhos niyo po sana sa aming kapanahunan ngayon ang inyong Santong Espiritu. Katulad ng mga apostoles noon, nung sila'y nagtipon at nanalangin, nayanig ang kanilang kinatatayuan sapagkat dumating ang Banal na Espiritu sa kanila. Gusto din po naming maranasan iyon, O Diyos, upang sa ganoon magkaroon kami ng kapangyarihan na pag-aralan ang inyong banal na salita, makisangkot kami sa gawain at maibahagi ito sa iba. At kung magkagayon, ang mga tagapakinig namin sa oras na ito, ang aking mga tagapakinig, ang mga nanonood ngayon sa programang ito, ay makasumpong ng pag-asa ng kaligtasan sa inyo. Amang Banal, salamat po at nakarating ang Ebanghelyo dito sa Palawan. Salamat po sa aming mga estudyante na nagtiwala sa Palawan Adventist Academy at sila'y nag-aaral ngayon ng mga banal na salita ng Diyos. Salamat po sa mga magulang na tumatangkilik sa inyong Kristiyanong paaralan. At ganoon din sa mga nakikinig sa radyo. Dito po sa aming himpilan, inyo rin po nawa silang pagpalain. Amang Banal, amin na pong ipinapasakop ang aming buhay sa inyo. Gamitin niyo po kaming may kapangyarihan na maging representante ng tatlong pabalita ng mga anghel na nananalangin upang maipaabot ang walang hanggang ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakilala sa inyo. Ang lahat pong ito ay aming pinanampalatayang matanggap sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik sa ating programa, sa inyong panonood. At naway nasiyahan kayo sa napakagandang pabalita ng kaligtasan. Hanggang bukas pong muli sa ganito ring oras at sa ating himpilan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. That barren place, the word forever changed.
For hope was born when Jesus rose that day.